Ayan, welcome back for another vlog. Ayan mga kababayan ko. Interesting nga po itong pag-uusapan natin lahat mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang saan man sulok kayo ng mundo naroon at napapanood itong vlog na ito. Ayan, ito nga po yung pagbaba no, ng trust rating okay, ni Sara Duterte. At hihimay-himayin po natin kung bakit nga po ba no, bumaba ng husto ang trust rating nitong ni Sara Lustay. Parang nagtataka pa itong mga DDS, itong mga China pro-China supporter na nandyan po sa mga sangay ng gobyerno at nagtatrabaho katulad na lang po dyan sa Congress at dyan sa Senado na kung saan parang para sa kanila raw ay hindi raw dapat bumababa yung trust rating ni Sara Duterte dahil very active naman daw sa pagdating sa serbisyo itong si Sara Duterte. Ang tanong mga kababayan, kayo ba naniniwala? So kung ako ang tatanungin nyo mga kababayan, ako po ay hindi kapanipaniwala yung sinasabi ng mga Chinador, ng mga kapartido nila sa Congress na kung saan diba, na talagang nasa election level na yung kanilang utak no, at nandito na nga si Sara Di Umano ang papasok sa pagkapangulo sa darating na 2028 election at sigurado nga raw sila dahil nga raw sa dami na nagmamahal, kaya maraming nagtaka na sa kanila, especially sa mga pro DDS no, na mga supporter, nagtataka po sila bakit bumaba raw ang trust rating. Isa lamang po no, ang dahilan niyan. Dahil rin po sa kanya mismo. Siya rin po nagpapahirap ng sitwasyon niya. Alam natin yon mga kababayan. Alam natin lahat na kung saan siya rin yung nagpapahirap ng kanyang sitwasyon bilang isang vice-presidente upang hindi siya pagkatiwalaan ng tao. No? Unang-una po mga kababayan, kaya po siya ang hindi na pinagkakatiwalaan ng majority na Pilipino dahil nga po dito po sa kredibilidad niya sa paghawak ng budget. Dahil nga po simpleng lamang po mga kababayan, simpleng budget lamang no, pag-explain lamang sa budget which is taxpayer naman tayong lahat, karapatan at marami ang sumisigaw mga kababayan na kung saan dapat sagutin ito ni Sara Duterte, ngunit hindi nga niya sinasagot, which is niya yun mga kababayan, tawag dito, karapatan niya po yon. Ayon mismo yan sa sa tawag dito sa ginagawang hearing sa kanyang impeachment. Batay po yan sa Kamara. So ayon nga sa Kamara ay meron naman siyang rights na hindi umattend. Pero kaya isa rin sa mga dahilan yon kung bakit bumaba ang trust rating sa kanya, dahil nga yung thinking ng ibang tao iniiwasan niya yung yung impeachment at pagsagot sa impeachment. Ulitin natin mga DDS, karapatan ng amo nyo yun, karapatan ni Inday Lustay yun na hindi niya sagutin no, at sagutin ito pag in-start na yun talagang hearing process no, at yan ay nasa Senado na. Okay, so sa ngayon sa Kamara, natural yan, hindi niya sagutin yan. Okay, karapatan niya yon. Pero karapatan rin ng taong bayan, tandaan po natin mga kababayan, karapatan din natin, diba, na mag-isip kung bakit po. Yun yung sinasabi natin karapatan natin mag-isip kung bakit hindi niya sinasagot, diba? Yun mga simpleng katanungan at kasi simple lang naman mga kababayan, sasagutin lang niya na kung tama yung inilabas ng COA, yung COA report na mga overpricing niya, katulad na lamang na hindi niya masagot. Okay, kasi katakataka nga na worth 26 million mga kababayan, mahigit 26 million mahigit sa motor, okay,
So kung ano mo siya, kasi 19 pieces lang po yung motor na in-order, pero overpriced nga sabi ng COA dahil tumataginting po na 1.3 million pesos sa isang motor. Okay? Sa isang motor lamang po yon. Plus yung mga CCTV pa na nagkakahalaga ng worth 200,000 plus sa isang unit lang ng CCTV. Plus yung mga laptop na nagkakahalaga ng mahigit 300 plus thousand pesos na laptop. Oh, imagine that mga kababayan. So dito mga kababayan, naiipit siya sa ganitong klase ng mga nilabas ng COA na kasi COA to mga kababayan, COA report po ito. So itinalakay na rin po yan sa mainstream media. Okay? So hindi po biro, COA na mismo ang nagpapabalik ng pera na hindi pa rin niya binabalik. Okay? Yung kakulangan. Okay? At hindi pa rin po niya na ilalahad sa publiko kung saan niya talaga nagastos yung confidential fund niya, 'di ba? At yung nakadagdag pa rito yung mga ebidensya na lumabas, yung mga sa mga DepEd director sa iba't ibang panig ng lugar natin dito sa bansa ay naglabas po ng mga sobre, 'di ba? Na hindi rin niya masagot ng tama. Way back before pa na italakay na 'yan. At ngayon tinatalakay nga ulit regarding sa DepEd. Tapos meron pa sa AFP na itinanggi nga ng AFP yan na merong binigay sa kanila na budget na nanggaling sa DepEd. Okay, or sa sa tawag dito budget ng OBP, 'di ba? So wala raw sila na-receive at dati nang itinanggihan ng AFP na magpasa hanggang ngayon ay 'di ba inuulit. And of course yung nakaapekto rin dito yung sa pagbukas ng bank account niya at yung na SALN niya, kung magtutugma nga yung SALN niya at yung natatagong yaman, kung may tagong yaman ba, 'di ba? Dahil nga meron doon kasama sa impeachment complaint din laban sa kanya itong lifestyle, okay? Lifestyle ng mga Duterte at kasama ang tatay niya ron, 'di ba? Dahil nga pinagtataka rin ng taong bayan, isa sa mga ito yung pinakapala na inaano ng taong bayan, mga kababayan. Yung SALN nila magkakapatid at ni Duterte ng kanilang ama na si Digong hindi po nagtutugma doon sa nilalabas nilang pera, dahil nga po kay kay Kaufman pa lang na pinapasahuran ni Digong ng worth 150 million pesos a month, plus kay Kaufman lang yun plus yung iba pa nakasama doon sa legal team ni Digong na naandun po sa dahig, pinapasahod pa rin po yon. So imagine that, kahit pagsama-samahin isang taon na doon si Digong ngayon, 'di ba? Naka-isang taon na si Digong, mahigit tapos ilang na yan, 'di ba? Ilang buwan na yan na binabayaran ng 150 million. Imagine that. At gaano kalaki pa ay yaman na itinatago nito ni Sara Duterte at magkakapatid, 'di ba? Ni Digong, Baste, ni Pulong, 'di ba? So dito, isa ito sa mga talagang kumbaga sabihin nating nakamulat sa mata ng taong bayan na pinagtatakahan nila paano nga naman naging afford ng dating presidente na si Digong itong pagbabayad ng 150 million pesos kay Kaufman, Attorney Kaufman, 'di ba? So doon pa lang magtataka na talaga tayo lahat. Kaya isa sa dahilan dito yung tiwala ng tao ay nawala sa kanya at pagbaba ng kanyang rating, trust rating, dahil nga po sa mga
itinatago nila at hindi nila masagot-sagot na issue na pinupukol po laban sa kanila. Kahit ako, for example, kung ako pupukulan nyo ako, no, mare politiko ako, para malinis ko pangalan ko, sisiguraduhin ko, sasagutin ko punto per punto at lalabasan ko kayo ng ebidensya na ako ay hindi kurakot, na ako ay hindi buwaya, na ako ay walang kinakamkam na salapi ng taong bayan. Diba? Ganun lang kasimple yun, no? Pero hindi nga nagiging simple kay Sara Duterte sa BP nyo, mga kababayan ko, na maglabas ng statement or proceed doon sa pagche-check ng bank account niya. Dahil bakit po? Dahil nga ang sabi ng taong bayan, natatakot na may mabunyag sa kanya. So etong itong pagbaba ng trust rating ni Sara Duterte ay hindi nakataka-taka para sa akin. Para sa akin yun, mga kababayan. Hindi nakataka-taka dahil nga po sa mga simpleng kasagutan hindi niya masagot, 'di ba? At marami na rin po ang namulat talaga ng mga kabataan natin, no? Na aware na sa mga ganitong klase ng kalakaran sa gobyerno, kagaya ng ginagawa ni Sara Duterte na hindi maipaliwanag ng mga confidential fund, COA report issue at yung mga overpricing na simple lamang, 'di ba? Bakit overpriced masyado? 'Di ba? Kagaya ng walang pinagkaiba yan doon sa kaso ni Digongyo doon sa Parmali scandal, 'di ba? So dito, mga kababayan, makikita natin na bukas na at mulat na po tayong mga Pilipino sa mga ganitong klase ng korupsyon, 'di ba? Mulat na tayo sa mga sa mga ganitong bagay or usapin, 'di ba? Kagaya na lamang po ng maleta na sinasabi nila na ipinupukol kay Senator Sonny Trillanes, pinupukol kay BBM, 'di ba? Na sinasabi nga natin, yes, let's proceed para mapatunayan at willing naman si Senator Sonny Trillanes at willing din si Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan yan, maimbestigahan kung talagang sila sangkot, 'di ba? Pero syempre may consequences yan doon sa mga 18 ex-Marines, hindi na nga lang 18, 10 na lang, mga kababayan. No, 10 na lang dahil nga wala rin naman mailatag na ebidensya, mga kababayan. Sabi nga ni Sara Duterte mismo sa bibig niya, pipicturean nila ulit at ilalabas nila ulit, diba? So kaya hindi nagiging matibay yung kanilang ebidensya dahil wala nga pong mailatag na tamang ebidensya. Lahat ng ebidensya na nilalabas nila Mike Defensor, hindi naman po ebidensya yon. Dahil wala naman pong direktiba na or direct statement na ibinigay nila kay Trillanes, ibinigay nila kay kumbaga chismis lang, rumored lang, no? At alam naman natin maraming chismosa lang din dito sa Pilipinas na pag may narinig kahit walang facts basis, maniniwala talaga, 'di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, mga kababayan, ikaw ba ay naniniwala na dapat hindi na tumakbo si Sara Duterte dahil sa binaba na kanyang trust ratings, or iboboto mo pa rin siya bilang Pangulo sa 2028? Diba? Comment down below at kung meron ka pang gusto na pabigyan ng reaction kagaya nitong mga isyong ganito, comment lamang po kayo at ating bibigyan ng reaction yan at ating bibigyan ng pagpapaliwanag dyan at sarili nating opinion bilang political vlogger po. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang ating mahal na Pilipinas, mabuhay ang ating mahal na Pangulo, at maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta Luzon, Visayas, Mindanao, Estados Unidos hanggang Europa. Maraming salamat po. Mabuhay and God bless.